Sisikat talaga sila kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, walang silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Sige. Hello everyone, this is Uzi Vlogs and welcome back to my channel, and I'm back again with another SB19 reaction video. At ito yung kanilang isa sa mga interview na sobrang dami nilang interview na ginagawa ngayon, but ito yung unahin ko, ito sa Brigada Up Close and Personal with SB19. Isa to sa mga fully requested nyo guys, so gagawin ko na siya. But before everything else guys, kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe to my channel, click that bell, also leave some comments and click the like button. So panoorin na natin siya without further ado. Alright, mukhang maikli lang naman siya, 15 minutes, or actually mababa rin. Alright, let's do this. Okay, and play. Kara. Pinoy Pride na naman ang namamayagpag matapos mapabilang sa nominees ng Top Social Artist ng 2021 Billboard Music Awards ang Pinoy boy group na SB19. Kahanay lang naman nila ang mga higante sa industriya tulad ng Blackpink, BTS, pati Ariana Grande. Kilalanin ang boy group na ito na ayaw magpaawat sa pagwagayway ng kanilang watawat. Sa ulat ni Nelson Canlas. Yay! Sila na yata ang pinakatinitiriang boy group ngayon sa bansa. Dahil na rin sa kanilang hataw na dance moves. At swabing mga boses. Mga 18, let's get in the zone. Break with SB19. Yeah! Kaya ihanda nyo na ang sarili nyo dahil makikilala natin sila. Nice. Matapos makapasa sa mga auditions, sumailalim sila sa intense training dito sa Pilipinas. Yung gaano ba kahirap ito? Kasi doon sa mga videos na napanood namin, parang may iba pa kayong members na kasama doon, ano? Yung sa training naman po namin, actually meron po kaming parang teacher na nag-guide and then tumitingin sa amin from time to time. Tinuruan niya kami ng basic stretching na alam niya. Kasi yung teacher namin is, ano siya dati, musical instructor, actress sa Korea. Live na live po tayo ngayon sa New York City. Party po arrangements. Kung mag-perform po kami somewhere, we have to do the choreography. Siyempre lahat kami may mga sacrifices at lahat din kami talaga nalulungkot ng mga panahon na parang walang liwanag masyado na nakikita. Kami na lang talaga yung kinakapitan namin yung isa't isa. Noong mga time na yun, minomotivate namin yung isa't isa. Kaya natin to. Marami kayong what ifs. What if, ano diba, makilala tayo? What if magpuntong isang ano natin? Stop kasi ako ng study ko, tapos dapat sa next year mag-study na ako. Tapos, ayun nga, si Josh, minessage niya ako. Sabi niya, may gusto mong ba sumali sa may na-recommend. Ako yung na-recommend niya sa company na last guy, ay mag-audition. SB19! Ngayon po, nandito kami sa Dongdaemun. From humble beginnings, isa na sila sa pinakamatingkad na bituin ngayon sa music scene sa Pilipinas at nagsisimula na ring makilala sa buong mundo. That's right! Dating call center agent at data analyst ang composer nilang si Pablo. Tulad ni Pablo, dati ring call center agent at computer technician si Josh. Si Stel naman, working student noong siya ay nag-aaral ng hotel and restaurant management. Ngayon, siya na ang choreographer ng SB19. Architecture sa Technological Institute of the Philippines at tubong Zamboanga si Ken.
At ang bunso ng grupo na si Justin naman nakapagtapos ng multimedia arts. Ano ba meron sa ngiti mo? Nakapaglabas ng isang album at 5 single ang SB19 simula nang nilaunch sila noong 2018. Laman na rin sila ng concert stage dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ngayon, gumawa sila ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa Billboard Guys, manonood Music na lang ako. Awards. Manonood na lang. Katawa. Nominado ang SB19 sa kategorya Yeah, boy! Top Social Artist. Let's do this! Marami nakatingin sa amin ngayon na parang ino-observe sino ba sila, bakit sila na-nominate yan dun sa Billboard Music Awards nga. So ito na yung parang moment din namin para patunayan din kung ano talaga, kung ano yung meron kami, sino kami, at syempre kung ano yung talento ng meron yung mga Pilipino. Sobrang laking bagay kasi it could open opportunities for not just us, but different artists ng Philippines. So, manalo man o matalo, we will give it a fight. Yes! Tama yung post ko lang dito. Yun yung maganda sinabi ni Pablo. No? It would open again. This nomination will open doors for the OPM itself. Right? So, magkakaroon ng chain reaction yan. So, sana talaga suportahan ng mga nakakaraming Pilipino. Kung ayaw man ng iba, nakakaraming Pilipino. Suportahan natin to guys. Kasi, malaking bagay to. It's for OPM. It's for Philippines. Hindi nyo man naiisip for now, pero maintindihan nyo sooner or later. Right? 5:22 play. Siyempre, masasabi natin ngayon na sobrang sikat ninyo, no? Pero, how do you handle yung fame, no? Yung pagiging sikat ninyo? Thankful po, syempre yun po yung una, parang sobrang thankful kami na yung mga pangarap namin is na-appreciate ng ibang tao and nakaka-inspire din kami ng iba. Pero at the same time po, ako personally, parang medyo nahihiya ako na parang nakikilala ka or ang pinapakinggan ng mga tao yung kanta mo. Nahihiya pa daw siya. Classic Justin yan. Papos ko lang dito 603. Classic Justin yung pagkakasabi niya na nahihiya pa rin siya. No? Alright, let's play this 603 play. Feeling ko malayo pa po kasi kami sa goal namin eh. Kami sa sarili namin na kung ano yung tingin nila sa amin na mataas, hindi talaga ganun yung nararamdaman namin kasi mula nung nagsimula kami hanggang ngayon, parang wala naman masyadong nagbago sa buhay namin. Pero sa kabila ng mga tilian ng mga 18s, pamilya pa rin daw ang maituturing nilang kanilang #1 fan. Siguro po ang greatest supporter ko yung parents. Parents ko po talaga. Lalo na po yung mama ko po talaga special mention. Training pa lang po kami. And my mom has always been there for me. Parang pinapaunan ako. Hindi ako sinusumbatan na tagal mo na dyan. Tumigil ka na dyan. Yung parents ko po kasi sila naman po talaga ever since yung naging malaking bagay sa buhay ko. Kung ano ako ngayon dahil sa kanila yon. Family ko din po kasi nagsisimula po ako, masyado pa akong inosente sa mundo, marami pa akong hindi na-experience and they guide me, they help me to parang ma-overcome ko yung mga problems na dadating sa akin. Sa akin po siguro yung lola ko. Kasi sa lahat ng taong tumutol nung magsimula pa ako, siya yung nag-push talaga sa akin. Nagkukwento si Ken tungkol sa kanyang lola. Hindi na nito napigilang maging emosyonal. Unfortunately, hindi na kami nakita. Kasi she died. She passed away. And it broke my heart kasi until high school, di ba, katabi ko sila. Katabi, nasa gitna ako ng lolo ko tsaka ng lola ko matulog. Sobrang grabe yung regrets ko. Kasi nung time na naging medyo successful na ako, may tutulong ako sa kanya ako iniwan. Actually, hindi pa ako nakapag-move on. Sinabi ko sa kanya na, bakit ngayon? Gusto kong gawin yung mga bagay na hindi ko nagawa sa'yo dati kasi
Kasi ano nga, dito. Pero parang ayun, feel ko late na. Pare-pares! Wala yan. Okay lang yan, Ken. There's no... Naiyak tuloy ako. There's no comforting words to say to sa naramdaman mo, and I sympathize you with that. I lost my father a few years back, so alam ko yung regrets na nararamdaman mo. It also happened to me. Ayun, siguro ito, the best way for us to deal with it is to move forward and to start now what you want to do now with your lolo. Siguro ganon sa mga nandito pa sa mundo, yun yung pagto natin ng pansin, and then we could, and definitely your lola will see that and definitely she's happy where you are right now. So this is for you, Ken. Yun. I know that it's still hard. The moving on process still there, especially nandito ka sa part na kailangan mo maging mas matatag kasi may mga parating at may mga nangyayari sa buhay nyo. But your lola will be there to guide you, and will definitely is praying for you kasama na nung ni God na nasa langit. Alright, 8:27 play. Tayo may pagkakaiba, di ba? Ika nila, ibang mundo nakikita. Kung meron kayong 18, syempre, hindi rin mawawala ang mga ito na, bashers. na. How do you react dun sa mga bashers na to? Wala naman tayo magagawa ko, iba-iba tayo talaga ng opinion. Siguro hindi na, tulad nga po nung sa ginagawa namin, hindi naman lahat ng tao mapiplease talaga namin. At dahil na pag-uusapan na rin lang naman ng mga bashers, itong part ng segment natin na ito, meron akong ipapabasa sa inyong mga comments ng mga netizens. Kaya ang SB19 sa aming channel. Ayos. Kung talagang proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Ayun, sisikat talaga sila. Kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, walang silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Sige. Pwede po, sa susunod na kami. Feeling K-pop tong mga to. Di bagay sa inyo. Wala kayong originality. Ito yung sabi niya. Yung masasabi lang po namin dyan sa ganyan, yun nga, spaghetti, Pinoy style. Nag-i-evolve naman po talaga ang fashion, nag-i-evolve ang music. SB19, what OMG, this is so big for the Philippines. Iba! Hindi mo na siya hate comment. Hindi pa naman siya. Siguro na muna siya. Ano masabi namin? We live for yeah. people. Kaya kami na ginaganahan sa pag-perform na motivate dahil sa mga taong sumusuporta sa us. Maraming salamat sa inyong negative comment. It makes us Hindi raw halos matumbasan ng SB19 ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga 18 o ang official na tawag sa kanilang fans. Kaya paminsan-minsan daw ay nagsasagawa sila ng mga benefit concerts para sa kanilang fans. Ang plano po talaga namin is mag-concert kami sa buong Pilipinas, sa 10 cities sa Pilipinas. Unfortunately, yan nga, pumasok yung pandemya, hindi po namin siya natapos. Gusto po namin magbalik talaga sa mga fans namin sa totoong suporta na binigay nila sa amin simula pa nung nagsisimula kami. And yung makapagbalik, yung makapagbigay ng scholarships, yung makapagbigay ng charity works to them, sobrang taba po talaga ng puso namin. Isa sa mga diehard 18 ay ang 37-year-old at single mom Wow! na si Heidi. Kwento niya, aksidente lang daw ang pagkakadiscover niya sa SB19. Well, I was driving to work tapos nagbukas ako ng radio, doon ko narinig yung go up. Sabi ko, maganda to ah. Simula noon, sumali na daw siya sa mga grupo ng 18 sa Twitter.
This is the first time na maging part ako ng isang fandom at my age. I mean, hello, di ba? Itong aking pinapangako. Tita 18! Ivy, what's up? 18, paborito rin ni Ivy ang kantang Go Up ng SB19. Yeah, we gonna go up. Na tungkol sa pag-abot ng pangarap at hindi pagsuko sa mga pagsubok. Sobrang nakaka-relate daw si Ivy sa kantang ito dahil si Ivy may stage 3B colon cancer. Guys, ito na, this is it. This is my 4th chemo. Kaya sa tuwing may chemo session, panonood ng SB19 videos there you go, good vibes. Go up. Ano ka ni? Down ka ni? Ano pang mawawala sa'yo? Nawala na nga sa'yo lahat. Even your life is threatened na mawala sa'yo eh. So, sinong kakaabitan mo? We have to look up, di si God. O, diba? So, sakto pa rin, diba? Kaya para mas mapasaya namin si Ivy, isang sorpresa ang inihanda namin para sa kanya. Nakatawa naman, hello! Grabe naman, parang naiyak tuloy ako. Sino po yung 5 sa likod na picture niyo po? Ito, mga favorite ko. Sorry po, pero itatanungan na po namin kasi balita po namin may illness daw po kayo. So, kamusta na po yung nangyayari sa inyo? Yung sakit ko, cancer. Colon cancer, stage 3B. Ayan. Pero piniklaim ko magaling na ako. Hindi na ako may sakit. Yes po. Baka nyo nga eh. Mas mukha pa kami may sakit eh. Kasi ka naman, healthy kayo. Ayun po, sana po magtuloy-tuloy na po yan at gumanda na po lalo kayo. Thank you. Salamat naman. Pagpalain ka ni Lord. Huwag po kayo mag-alala. Soon naman, magkikita kita tayo for sure. Siyempre, after lockdown. Thank you. Kakantahan po namin kayo para naman ma-feel niya na kahit paano, kahit 5 seconds nasa concert kayo. Sige, teka. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot ng pangarap. Di hinto, handa kong harapin ang lahat. Yeah. Nice! Kahit pa imposible, yeah, we gonna go. Wow! Hindi nga naman masama ang mangarap at sa langit ibaling ang ating mga mata. Dahil tulad nila, marami ang nangarap at nagsikap para maabot ang kanilang mga pangarap habang lapat sa lupa ang mga paa. Sa kabiguan man o sa tagumpay, tiyak na ang SB19 hindi magpapaawat na iwagayway ang ating wataway. Ako si Nelson Canlas, kasama sa isang brigada. Woo! I just want to say, napakaganda ng interview na yun. No? It actually showcased pretty much everything. A little bit of their history, tapos yung journey nila throughout dun sa proseso ng pagkakaroon nila ng fandom, giving back to their fandom, their concerts before, tapos ito, giving back to the 18. May nakausap pa sila na 18. At pati yung mga mean comments tinalakay. Brigada, that was a very, 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 very good interview. It's actually a full interview on my opinion at naipasok lahat ng mga sabihin na natin kahit hindi siya bago, pero at least for those people na gusto makilala ang SB19, malaking bagay itong video na to kasi dito kumbaga from simula hanggang ngayon na napag-usapan, and I'm really glad na ginawa itong interview na to. Medyo naging emotional ako on both parts. One is with Ken kasi
I'm also, yun, sabi ko nga, na nakikisimpati ako sa kanya kasi alam ko yung feeling na mawalan ng mahal sa buhay with my father. Tapos dumating din yun kay Ate Ivy na may sakit na cancer, and I'm praying for her kasi my dad also dahil doon sa cancer, alam ko yung pinagdadaanan niya, and we are a family na nakaranas noon with my father. Yun, so maraming Timo, grabe talaga yung yung mga boys, no, yung maraming salamat sa kanila kahit sa papaano dito may ibsan yung mga yung parang yung minsan yung may kagaya nga yung kalungkutan sa buhay, yung mga pangamba, yung mga pinagdadaanan ng mga 18 or ng hindi man 18, kung sino man makakarinig sa kanila or sa SB19, definitely may matututunan at makakakuha ng energy or a little bit of hope sa buhay. So napakaganda nitong to, wala na ako masasabi talaga. I'm just waiting for the result on this next week, and also the upcoming song tomorrow. So yun, magsama-sama tayo, tingnan natin kung we'll make it. Pero sinabi ni Pablo, matalo man o manalo, lalaban. So ganun na lang gagawin natin, guys. Para sa akin, guys, panghawakan natin yung pangarap natin para sa kanila, at alam mo yun, para at least marating nila yung mga pangarap nila. Kasi pag narating nila yun, ako personally masaya na ako pag narating nila yun. Kung ano man narating nila, parang in a way, bilang 18, alam ko kasama ako doon sa proseso na yun. Kahit hindi man ako yung 18 nung nagsimula, lahat naman ng 18 na kasama ngayon, guys, kasama kayo doon sa journey na to. So lahat tayo pagyamanin natin itong opportunity na to, kasi sayang na sayang to para to sa OPM, para to sa Pilipinas, tsaka doon sa SB19. Ngayon po, guys, naisipon ako. Yan, sorry. This is Uzi Vlogs, guys. Hopefully nagustuhan nyo aking reaction. If you do, please do subscribe to my channel, click that bell, also leave some comments and click the like button. And also magkita-kita po tayo sa aking susunod na reaction, and sa mga susunod pa mga interviews, madami pa akong habulin. But for now, I'll end it up right here, and thank you guys for watching. Goodbye.